Ecclesiastes 3, verse 1 to 2. There is a time for everything and a season for every activity under the heavens. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Life is valuable. We're only given once this life that we have. But we often take life for granted for not fully valuing everyday gifts and blessings that we receive, such as opportunities, relationships, and basic needs. Nakakalimutan nating pahalagahan ang lahat ng mga pagpapala na natatanggap natin sa araw-araw. We should remember the brief and momentary nature of one's life. Na ang buhay natin maiksi lamang. Merong mahaba, merong maikli. We can have this feeling or assumption of permanence due to familiarity. Yung gigising ka sa umaga, kakain, magtatrabaho, uuwi sa bahay, matutulog, gigising ka ulit, kakain, magtatrabaho ulit. Akala natin it's a circle that will never end. Hindi matatapos. Humans often focus on the negatives of life, problems and hardships, and therefore, we miss the incredible gift of life. Our message today, each day is a gift from God. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your love. We thank you, Lord, for your goodness. We thank you, Lord, binigyan mo na naman kami ng panibagong umaga, panibagong araw para maranasan ang kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Patawarin mo nga kami sa lahat-lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo kami, Panginoon, na sa ganun, Panginoon, marinig namin ang iyong salita. Ano mang gusto mong ituro sa amin, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, na marinig namin ito at magbago sa aming buhay. Dalangin ko, Panginoon, Diyos Banal na Espiritu, kayo lamang, Panginoon, ang tumulong sa amin ngayong umagang ito. Sa aming pakikinig ng inyong salita, dalangin ko, Panginoon Diyos, na kami, Panginoon, ang inyong turuan. At nawa, Panginoon, ito magbigay sa amin ng kaalaman para nang sa ganon, Panginoon, kami, Panginoon, ay mabuhay sa mundong ito na merong pagpapasalamat at pagpupuri sa pangalan mo. Ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Job, chapter 14, verse 5, a person's days are determined, and you have decreed the number of his days and months, and you have set limits he cannot exceed. CEV version, verse 5, our time on earth is brief. The number of our days is already decided by you. Ang buhay daw natin, nakatalaga na. Kung gaano kahaba o gaano kaikli ang ating ilalagi sa mundong ito, ang Diyos na nakakaalam. Siya na nagtalaga kung gaano tayo kahaba mabubuhay o gaano kaikli tayo mabubuhay sa mundong ito. Hindi natin pwedeng questionin ang karunungan, ang kaalaman at kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Dapat nating pasalamatan na tayo binigyan ng buhay at kung ano man ang binigay sa atin ng Diyos sa buhay na ito, dapat tayo magpasalamat at magpakumbaba. Natanggapin ang mga ito at magpasalamat sa Kanya. What can we take from these verses that we have read? Ano nga ba mapupulot natin sa ating binasa? First, each day is an expression of God's love. God's love is expressed in His care for humanity. Yung pag-ibig daw niya ay pinalasap niya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang pagmamalasakit sa ating mga buhay. Each day that God gives us is an expression of His love. All we need to do is to be thankful and grateful to God. Dapat tayo magpasalamat na tayo binibigyan niya ng pagkakataong mabuhay muli, gumising sa panibagong umaga, magkaroon ng pagkakataon na mabuhay at magawa ang mga bagay na binigay niya sa atin sa pagkakataon na binigay niya sa atin. At nagkakaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pag-asa kung tayo nabubuhay na uli sa panibagong umaga na ibinigay sa atin ng Diyos. Psalms 118 verse 29, give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Yung pag-ibig daw niya, hindi lang para sa araw na to na tayo nabuhay. Yung pag-ibig daw niya, hindi lang para sa bukas na tayo magkakaroon ng buhay. Hindi lang para sa susunod na buwan, sa susunod na taon.
ang kanyang pag-ibig ay nagkakaroon ng pagkakataon sa ating buhay magpakailanman. His love endures forever. Psalms 144 verse 3 to 4. Why do we humans mean anything to you, our Lord? Why do you care about us? We disappear like a breath. We last no longer than a faint shadow. Bakit daw tayo minahal ng Panginoon kahit sandali lang ang ating buhay? Yun ang hindi natin kayang sagutin. Ang Diyos lang ang makakaalam, pero ang dapat nating isipin, dapat nating alamin, o dapat nating pasalamatan ay yung pag-ibig ng Diyos. Kahit sandali lang ang ating buhay, malalasap natin yun araw-araw. Binigyan na tayo ng talino, binigyan na tayo ng talento, binigyan na tayo ng mga skills na nararapat na gamitin natin sa araw-araw. Pwede natin gamitin yon sa mabubuting bagay na binigay ng Diyos. Hindi dapat natin gamitin yon sa kasamaan laban sa kapwa. Gamitin natin yon sa kabutihan. Nang sa ganon, may palasap natin sa ibang tao na tayo ay nakakagawa ng mabubuting bagay galing sa Diyos. Each day that we're able to wake up gives us hope into our lives. Bakit tayo magkakaroon ng pag-asa? Kasi magkakaroon tayo ng pag-asa dahil magagawa natin yung mga bagay na hindi natin nagawa kahapon o nakaraang linggo. Pwede natin gawin yun ngayon. Pwede natin i-extend yung mga bagay na hindi natin nagawa noong nakaraang linggo. Pwede tayong maghanap ng trabaho, pwede tayong makagawa ng mabuti sa kapwa, pwede tayong magpatawad, pwede tayong tumulong sa kapwa, pwede natin gawin yung mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos sa araw na yun. Katulad ng ginawa ng Panginoong Jesus doon sa bata na merong impure spirit in Mark chapter 9. After his transfiguration, he went down from the mountain. The other apostles were arguing with the Pharisees and the teachers of the law. They were unable to heal the boy with an unclean spirit. What does Jesus do? Pinagaling niya yung bata. Tinanggal niya yung masamang spirito sa kanyang katawan, sa kanyang katauhan. At nagkaroon ng pagkakataon yung bata na mabuhay ng normal. Napakabuti ng ating Diyos. Binigay niya ng pag-asa ang batang iyon na mabuhay na maayos. Nagkaroon siya ng pag-asa na maging maayos yung kanyang pamumuhay. Hindi na-impluwensyahan ng kasamaan. Yun ang kabutihan at awa ng Diyos na pwede nating matanggap araw-araw. Why? Because each day, we have new mercies that is available to us from God. From God, mercies that is available to us that we can use on a daily basis. Each day begins with new mercies from God. Sa pagpagising natin, makakaranas tayo ng muling awa at habag galing sa Diyos dahil ibang mga problema, ibang mga sitwasyon ng ating kakaharapin, hindi katulad ng nakaraang araw. Panibago na namang sitwasyon ng ating iisipin, gagampanan. At yung kalooban ng Diyos, yung awa ng Diyos, ay handang tumulong sa atin sa araw na yon. Yun ay sapat. God's compassion is fresh and available anew each day, offering a daily opportunity to experience His grace and mercy. Nakalaan yung pag-ibig ng Diyos sa araw na yon. Nakahandang tumulong, iabot ang kanyang kamay, iabot ang kanyang tulong. Kung ano man ang hirap na nararanasan mo, yung kanyang awa at habag, handang tumulong sa araw na yon. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassion never fails. They are new every morning. Great is your faithfulness. Indeed, great is thy faithfulness. God's faithfulness, indeed, para sa ating lahat ay sapat. Napakabuti ng ating Diyos. May panibagong awa ang Diyos sa araw para sa atin. Sa ating mga kahinaan, nandyan lagi ang pangunawa ng Diyos para sa atin. Sapat yon para sa ating pangangailangan sa araw na yon. God's love is unwavering. He is dependable. And we can rely on Him. We can rely on Him, and therefore, each day, we can rejoice. It's a new day to rejoice. Why? Because God's faithfulness is there all the time. Psalms 118 verse 24. This is the day the Lord has made. We will rejoice
and be glad in it. We could look at this verse in two ways. First, each day is a blessing. We can enjoy God's blessing because He is the giver of everything that we receive. Yung mga bagay na natatanggap natin sa araw-araw, yung hininga na ating nagagawa, yung karunungan na binibigay niya sa atin, yung mga oportunidad na binibigay niya sa atin, yung kalakasan na binibigay niya sa atin, yung mga talents and skills, yung mga tao na nakapaligid sa atin, na tumutulong sa atin, yun ay kaloob ng Diyos. Yung mga bagay na meron tayo sa araw-araw, yun ay kaloob ng Diyos. And therefore, all those things that God grants us, all of them are blessings. Ecclesiastes 3 verse 12 to 14, I know that there is nothing better for people than to be happy and to do good while they live, that each of them may eat and drink and find satisfaction in all their toil. This is the gift of God. I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it and nothing can be taken from it. God does it so that people will fear Him. Itong takot na ito, this is holy fear. This is reverence of God. This is not something for us to be afraid of na lalayo tayo sa Panginoon. Itong takot na ito ay yung maglalapit sa atin sa Diyos. Dapat tayong lumapit sa Kanya dahil Siya lang ang makapagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan sa araw-araw. Yung kalakasan na kailangan natin, yung buhay na kailangan natin para tayo gumising sa kinabukasan, Siya magbibigay sa atin nun. Yung mga opportunities na kailangan natin sa araw na yun, Siya magbibigay. Yung talento, yung skills, yung brain na nagbibigay sa atin ng karunungan, Siya nagbigay nun. So therefore, we have to approach Him with reverence and with thanksgiving. This is a timeless instruction from God for us to enjoy God's gift, to find joy in everything that God gives us on a daily basis. And most importantly, to do good to others. Yung paggawa ng mabuti, yun ang mag-identify sa atin na tayo galing sa Diyos. Na tayo pag gumawa ng mabuti sa kapwa, nagre-represent yun ng kabutihan ng Diyos. Hindi tayo dapat gumawa ng kasamaan sa kapwa. And this also will help us to have a mindset of being joyful, even in the face of trouble. Na kahit tayo nakakaranas ng paghihirap, pwede tayong tumingin sa Diyos at magsabi sa Diyos na, Lord, tulungan mo ako. Hindi ako hopeless. In fact, my hope is in you. Na kayo ang aking kalakasan. Why? How and why? 1 Thessalonians 5:16-18. Rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is the will of God for you in Christ Jesus. Tayo dapat daw ay magalak, na kahit tayo naghihirap, tayo kumaharap sa anumang trahedya o problema, ang gawin daw natin, dapat natin ay manalangin sa Diyos, humingi ng tulong sa Kanya, at magpasalamat sa lahat ng bagay na ating nararanasan dahil nandyan Siya, katabi natin Siya, kasama natin Siya. At yun ay kalooban ng Diyos na tayo magpasalamat sa Kanya. Dahil ang lahat ng bagay na mabuti ay nanggagaling sa Kanya. Bakit tayo pwedeng magpasalamat? Because when we face the world each day, we can say, Jesus has already won. Yung battle na kinakaharap natin, yun ay pinagtagumpayan ng ating Panginoon Diyos. Yun ay victorious na para sa atin. John 16, verse 33, I have told you these things, so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Whatever the world throws at us, whatever the world gives to us, o yung anumang mga kasakitan na hinaharap natin sa mundong ito, pinagtagumpayan na yun ng ating Panginoong Jesus. At kung tayo nananampalataya sa Kanya, tayo rin ay magtatagumpay dahil kasama natin Siya sa ating buhay. And therefore, we could say, secondly, each day is victory for us. Because Jesus is victorious, therefore we can have this victory in our lives as well. Psalms 118 verse 24, Good News Translation, this is the day of the Lord's victory. Let us be happy and let us celebrate. It's a day of celebration. The mindset of being victorious because Jesus has already overcome. And Jesus is already victorious on the cross. When He died on the cross
and raised to life and resurrected and now seated at the right hand of the Father. The day the Lord has made, or this day that of the Lord's victory, signifies Jesus' victory on the cross. It is a prophecy about Jesus' victory on the cross through his death and resurrection, and now being seated at the right hand of the Father. 1 Peter 3 verse 22, Christ is now in heaven, where he sits at the right side of God. All angels, authorities, and powers are under his control. Nasa kanya daw na kapangyarihan na ang lahat. Ibinigay ng Diyos Ama sa kanya ang kapangyarihan. And therefore, if he has got all the authority in heaven and in earth, and we believe in him and he's with us, and therefore, he is our help, we can be victorious and we will be victorious because of him. This is the greatest day to celebrate, bringing salvation and hope for humanity. Yung kaligtasan, pinagtagumpayan na ng ating Panginoong Jesus, at yun ang pinakamasaya at pinaka-engranding araw na dapat nating i-celebrate. Dahil sa Kanya pwede tayo magkaroon ng kaligtasan. Yung hirap sa mundo na to, maiibsan ng kaligtasan na ibinigay niya sa atin, na hindi tayo nakasalalay ang ating kinabukasan sa mundong ito, kundi sa kamay ng ating Diyos. Na hindi dapat tayo umasa sa mundo na to para sa ating kapangyarihan, sa ating kalusugan, o sa ating kaligtasan. Dahil ang kaligtasan natin ay nasa Diyos. Ang mundong ito ay mapapawi. Heaven and earth may pass away, but my words will remain forever. And indeed, each day is a life of trust. And therefore, if each day is a life of trust, therefore, we do not worry. We should not worry. Kung yung araw-araw ay naniniwala at nananampalataya tayo sa Kanya, dapat tayong hindi mangamba. At huwag dapat tayong mangamba dahil hawak ng Diyos ang ating buhay. Matthew chapter 6 verse 34, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. This teaches us not to worry about tomorrow, but also not to worry at all. Ito yung pangako ng Diyos na nasa Kanya ang ating kaligtasan. Nasa Kanya ang ating pag-asa. Nasa Kanya ang ating mga pangangailangan. Siya ay sapat para sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Hindi dapat nating isipin bukas, hindi dapat nating isipin sa isang linggo, sa isang buwan, kung paano tayo kakain. Dapat nating isipin na ang Diyos ay sapat para sa atin sa araw na to. At kung ano man ang darating bukas, ang Diyos ay magiging sapat pa rin. Kung ano darating sa isang taon, ang Diyos ay magiging sapat because His love endures forever. Our lives are to be filled with trust in God daily. For in God alone, we can have peace. Kung nasa Kanya ang ating paningin, ang ating pagtitiwala, therefore, panatag tayo, meron tayong kapayapaan na Siya ang magpo-provide sa ating mga pangangailangan sa araw-araw. Sinabi niya yun, hindi naman Siya nagsisinungaling, Siya ay tapat, Siya ay totoo sa Kanyang mga sinabi, at kung anong sinabi niya, yun ang matutupad. We are to recognize and to trust that God will handle our future needs, just as He provides for our present needs. Kung paano Siya nagpo-provide ngayon, kung paano Siya naging tapat ngayon, kung paano Siya naging tapat noon, Siya ay magiging tapat din sa kinabukasan. And when we face our present challenges and our troubles, God is here with us. Nandito ang Diyos. Kasama natin Siya. Siya tutulong sa atin sa kinakailangan nating kalakasan para ma-endure natin yung hirap na nararanasan natin ngayon. Siya magdadagdag sa ating kakulangan. Yung hindi natin kaya, Siya ang gagawa para sa atin. Kaya nga dapat natin gawin in 1 Peter 5:7, give all our worries and cares to God, for He cares about you. Yung mga alalahanin natin, dapat ibibigay natin sa Diyos. Dapat itinatapon natin, dapat ibinibigay natin, sinusuko natin sa Diyos. Dahil gusto niyang Siya ang magbuhat doon, hindi tayo. Siya may kayang gumampan doon, hindi tayo.
inaalok niya tayo, iniimbitahan niya tayong isuko natin ang lahat ng ating mga alalahanin. Yung mga iniisip natin, dapat ibuhos natin sa Kanya, ibigay natin, itapon natin sa Kanya. Bakit? Kasi Jesus wants us to have a full life. Jesus wants us to have a full life, and we cannot have a full life if we are full of worries. We cannot rely on Him if we are full of worries. Hindi tayo makakapagtiwala sa Kanya kung ang laman ng isip natin ay mga kahirapan o yung mga worries o yung mga alalahanin natin sa buhay natin. John 10:10, the thief comes only in order to steal, to kill, and to destroy. I have come in order that you may have life, and life in all its fullness. Gusto daw niya tayong bigyan ng buong buhay. Pero hindi natin mararanasan yun kung ang laman ng isip natin ay yung mga negative things sa isip natin, yung mga worries, yung fear, yung chaos, na kung yun ang nangunguna sa ating buhay, hindi natin malalasap, hindi natin mararanasan ang inaalok sa ating buong buhay ng ating Panginoong Hesus. Yung merong peace, yung merong joy, yung merong satisfaction na ibinibigay sa atin, ng contentment. Hindi natin mararanasan yun kung ang pumupuno sa ating isip ay mga bagay na nagwo-worry sa ating buhay. And therefore, kung meron tayong pagkakataon na maranasan ang fullness of life ng Panginoong Diyos, each day that we have, that God gives us, is an opportunity to know God through Jesus Christ. Yung bawat araw na binibigay niya sa atin, ay pagkakataon daw yun na makilala natin Diyos. Yung Diyos na nagbigay sa atin ng buhay, dapat na daw natin makilala sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. We are not to waste this opportunity, for our days are numbered. Yung araw daw natin, hindi natin alam kung ano mangyari bukas, sa isang linggo, sa isang taon. Hindi natin kayang i-predict, hindi natin kayang i-control. And therefore, what is today, we are to allocate, or we are to give an opportunity for us to know God through Jesus Christ. 1 Peter 1:24-25, for all people are like grass, and all their glory is like flowers of the field. The grass withers and the flowers fall, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Para daw tayo mga damo, para daw tayo mga bulaklak. Na yung mga damo daw ay nalalanta, yung mga bulaklak daw ay nalalanta at nalalaglag. Ganon daw ang ating mga buhay. Panandalian lamang, fleeting, vanishing, and very short-lived. Brief and momentary. Pero, ang salita daw ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Kung yung salita ng Diyos ay nasa buhay natin, nasa puso natin, nasa spirito natin, and therefore we can experience an everlasting life in Him. Hindi nagtatapos ang buhay dito kung kilala natin ang ating Diyos. Each day is very precious, for our lives are just temporary, fleeting, and vanishing. We can only be saved through our faith in Jesus, not any form of works. Hindi daw tayo maliligtas sa pamamagitan ng ating kalakasan, sa pamamagitan ng ating kabutihan, sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa natin, sa pamamagitan ng ating mga kaalaman. Ephesians chapter 2 verse 8-9, for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Hindi sa mga bagay na nagawa mo, hindi sa bagay na natutunan mo, hindi sa bagay na pinagmamalaki mo, ikaw ay maliligtas. Tayo daw ay maliligtas sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Yun daw ang libreng regalo ng Diyos. At yun ay makakamtan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya. At para daw walang maging mapagmayabang, so that no one can boast. A lot of people don't give God reverence. Others don't believe in His existence. But God's love is extremely patient of us. Napakapasensyoso, napaka-maunawain ng Diyos sa atin. Binibigyan tayo ng pagkakataon, binibigyan tayo ng panahon na makilala natin siya.
sa pamamagitan ng kanyang mga salita, sa pamamagitan ng mga preaching, sa pamamagitan ng mga daily devotion, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Everyone. Binibigyan niya ng pagkakataon ng lahat na matutunan at makilala ang kanyang kabutihan. Makilala siya na sa ganon ang mga tao ay magkaroon ng pagkakataon maging mapagkumbaba at humingi ng tawad sa kanilang mga kasalanan. Na siya makilala at tanggapin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Nasa ganon hindi sila mapahamak. Nasa ganon tayong mga tao hindi mapahamak. Napakabuti ng Diyos because God is the giver of every good and perfect gift that we received. Yung mga bagay na natatanggap natin, lahat yun ay mabuti galing sa Diyos. Walang masama doon. Yun ay ikabubuti natin. At kung meron tayong hindi natatanggap galing sa Diyos, ibig sabihin, hindi pa yun panahon o yun ay makakasama sa atin at pasalamatan natin ng Diyos kung yung mga bagay na hindi natin natatanggap ay hindi natin natatanggap dahil yun ay para sa ating ikabubuti. Pero merong isang bagay na tayo matatanggap na pinaka-importante para sa atin. Salvation is the greatest gift a man could ever have. Yun ang pinaka-importanting pwede nating matanggap. James chapter 1 verse 17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Ang Diyos daw hindi natin katulad. Tayo nagbabago ang ating isip, pabago-bago ang ating isip. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Nagbibigay siya ng pagkakataon day after day sa atin ng pagkakataon na makilala natin siya. Kung mamamasdan natin ang mga pagpapala na natatanggap natin sa araw-araw, kung yun ay mabibigyan natin ng atensyon, yun ay pwedeng gamitin natin para makita natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Pero kadalasan, hindi natin yun napapansin. Kasi we take for granted every good gift that God gives us on a daily basis. And for us to know this is how we should live. We should live with humility and gratitude. Paano daw tayo mabubuhay? Para tayo mabuhay, dapat tayo mabuhay na may pagpapakumbaba at pagpapasalamat. James chapter 4, verse 13 to 15. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or to that city. Spend a year there, carry on business and make money. Why? You do not even know what tomorrow will bring. What is your life? You're a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that. Ang kalooban daw ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mabuhay tayo araw-araw. Dahil daw sa kalooban ng Diyos, nakakagising tayo sa araw na to, makakagising tayo para bukas, at makakagising tayo in the next day, in the next week. Yun ay sa kalooban ng Diyos. Wala sa ating kapangyarihan yun. And we cannot control that. It's only God who can control our lives sa kanyang kalooban. Again, on His will. It is wise always to remember that the only breath we are guaranteed is the last one that we are taking. Yung daw kahuli-hulihang hininga na magagawa daw natin ay yung kahuli-huling hininga na natapos. Hindi natin pwedeng i-extend. So every day is a gift from God. So make peace with God today, not tomorrow, as you don't know what tomorrow will bring. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos because each day is always a good gift from God. Dapat tayo magpasalamat palagi sa ating Panginoon Diyos. Tayo manalangin. Aming Diyos, aming Ama, salamat po Panginoon sa inyong salita na nagbibigay ng karunungan, nagbibigay ng pagkakataon para makita namin, Panginoon, ang inyong salita at para makita namin kung paano ang salita ninyo ay mag-fit sa aming buhay. Tama nga kayo, Panginoon Diyos. Each day is a gift from you and we should not waste it. Help us not to waste it and help us to appreciate your goodness and your kindness to us.
and help us, Lord God, to always inch closer and closer to you so that we can have this relationship with you that can give us salvation. Lord, we thank you, Lord, for your goodness. We give you all the praise and the glory. In Jesus' name, amen. God bless you all.